Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Michael Katipan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3381 hanggang 3385. Aaron ngumiti bilang tulad ng dalawang mga gisantes kung ano siya ay ipinanganak. Ngayon si Chi-Hien ay kapareho ng kanyang ipinanganak noon. Kahit anong suntok ang mayroon siya, maituturing siyang wala. Alam ni Aaron na ang kanyang utang sa kanya ay magiging mas malalim at mas malalim, ngunit kahit na alam niya ang sitwasyong ito, Aaron ay hindi maaaring gumawa ng pagbabago. Kung hindi umalis si Chi-Hien, hindi niya maitaboy si Chi-Hien. Ang pagtulog sa sofa ay naging ugali na ni Aaron. Bagamat hindi kalakihan ang espasyo, kaya rin itong magkaroon ng komportableng pagtulog ang Aaron. Kinaumagahan, nang walang sinasabi sa Aaron, pumasok si Chi-Hien sa paaralan. Ito ang paraan ni Chi-Hien sa pagharap sa mga problema. Parang walang nangyari, hindi na niya kailangan pang pakialaman ang lahat. Gayunpaman, ang ganitong uri ng sitwasyon ay madalas na nagdurusa sa kanya ng malalaking karaingan. Pagkabangon ni Aaron, nakatanggap siya ng tawag mula kay Nanggang Bolang. Ang mga pinuno ng rehiyon ng mga first line na tatak ay sama-samang darating sa Yuncheng ngayon, na nangangahulugan na ang plano ng Aaron para sa bagong urban area ay gumawa ng pinakamahalagang hakbang. You don't have to go to Changjia Company today. I'll take you to meet some people. Tumawag si Aaron kay Bruce Lee. Dahil siya ang boss ng Fengchen, natural na hahayaan ng mga regional leader na iyon na tanggapin siya ni Bruce Lee pagdating nila. Boss, pupunta ako agad sa hotel. Diretso ang pangako ni Bruce Lee, ngunit hindi mapalagay ang kanyang puso, dahil alam niyang ang taong hiniling sa kanya ng amo na makilala ay tiyak na mga malalaking karakter. Nang lumitaw ang grupo ng mga pinuno ng rehiyon sa Yuncheng, natanggap ng pamilyang Su ang balita sa unang pagkakataon. Sinadya ng matanda na may magbabantay sa bagay na iyon. Kung tutuusin, mayroon pa rin siyang pagdududa sa mga salita ni Su Goyao, ngunit nang lumabas ang balita, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan, na labis na ikinatuwa ng matanda. Kung talagang mapapaunlad ang bagong urban area at ang pamilyang Su ay makakasali sa proyekto, ito ay magpapapataas ng katayuan ng pamilyang Su sa Yuncheng ng ilang hakbang. Ang aga-aga, ano ang ikinatutuwa mo? Nang makita ng matandang babae ang ngiti ng matanda, hindi niya maiwasang magtanong. Masayang sinabi ng matanda, mukhang totoo na ang promosyon ng bagong urban area. Nakarating na sa Yuncheng ang mga brand regional leaders na iyon. Hindi ko inaasahan na si Su Goyao ay hindi kilala sa loob ng napakaraming taon at naging napakahusay, kontribusyon sa pamilya Su sa pagkakataong ito. Narinig ng matandang babae ang tungkol sa kumpanya. Hindi pa rin siya sumasang-ayon na ipinagkatiwala ng matanda ang isang mahalagang gawain kay Su Goyao, dahil sa kanyang palagay, mas kayang pangasiwaan ni Su Guolan ang bagay na ito. Paano niya hahayaang maging sayang si Su Goyao? Bagamat lahat sila ay mga anak niya, hindi kailanman inisip ng matandang babae na ang kakayahan ni Su Goyao ay may kukumpara sa iba. Ngayong naisakatuparan na ito, mas mabuting ipaubaya mo ito kay Su Guolan. Hindi mo alam ang kakayahan ni Su Goyao. Kung sisirain mo ito, ang pamilyang Su ay wala ng pagkakataon. Sabi ng matandang babae. Ang pangungusap na ito ay nagpakunot ng noo ng matanda at sinabing, kahit sa tingin mo. Ano ang magagawa natin? Sino ang maaaring gumawa ng Su Goyao na walang silbi sa loob ng maraming taon? Hindi natin siya binigyan ng pagkakataon, ngunit kailan niya ito ginawa? Sabi ng matandang babae.
Malalim na inisip ng matanda na binigyan nila si Sugoyaw ng maraming pagkakataon, ngunit hindi sila nasiyahan ni Sugoyaw. Sa katunayan, sa puso ng matanda, paulit-ulit niyang iniisip ang bagay na ito at hiniling kay Sugwalan na gawin ito. Sa panlabas, tila mas kumpiyansa siya, ngunit makakakuha si Sugoyaw ng ganitong uri ng panloob na impormasyon, ngunit hindi ito magagawa ni Sugwalan. Ipinapakita rin nito na may relasyon si Sugoyaw na hindi kayang pantayan ni Sugwalan. Sa kasong ito, magiging mas masahol pa at mas mabuti na ipaubaya ang mga bagay kay Sugwalan batay sa personal na kakayahan. Sa katunayan, naisip ko na ito, ngunit dapat itong gawin ni Sugoyaw. Sabi ng matanda, nataranta ang matandang babae at nagtanong, bakit? Kilala ni Sugoyaw ang mga kaibigan ni Feng Chen at may magandang relasyon sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng higit pang mga pakinabang, ngunit hindi si Sugwalan. Sabi ng matanda, umiling ang matandang babae na may nakakainis na ekspresyon. Sa kanyang opinyon, maswerte lang si Sugoyaw, ngunit ang ganitong uri ng swerte ay hindi maaaring magtagal magpakailanman. As you like, anyway, the company has the final say. Sabi ng matandang babae. Sa pagkakataong ito, biglang tinakpan ng matanda ang kanyang dibdib sa sakit. Pagkakita nito, sinugod ng matandang babae ang gamot sa bibig ng matanda. Ang matanda ay dumanas ng sakit sa puso sa loob ng maraming taon, at hindi niya ito nagawang pagalingin. Bukod dito, ang kanyang kondisyon ay naging mas malubha nitong mga nakaraang taon. Sa sarili niyang salita, hindi siya mabubuhay ng matagal. Kaya umaasa siyang makita ang mas magandang pag-unlad ng pamilyang So kapag siya ay nabubuhay pa. Ayon sa sitwasyon ng huling buhay, ang matanda ay dapat na namatay sa ika-32 taon ni Han, ibig sabihin, kalahating taon ang lumipas, ngunit ngayon ay tila hindi na siya maaaring tumagal ng ganoon katagal. Mas mabuti pa, tanong ng matandang babae. Pagkatapos uminom ng gamot, halatang lumuwag ang ekspresyon ng matanda, ngunit napabuntong hininga rin ito at sinabing, hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal. Sana ay makita ko ang araw kung kailan matatapos ang bagong lungsod. Sa oras na ito, nakatanggap si Bruce Lee ng Aaron. Bagamat hindi pa niya nakikita ang mga taong binanggit ng Aaron, halatang nagsimulang kabahan si Bruce Lee. Ang kanyang ekspresyon ay matigas, at maging ang kanyang pananalita ay tila hindi natural. Boss, ang taong gusto mong makita ngayon ang regional head ng mga brand na iyon. Tanong ni Bruce Lee kay Aaron. Kinakabahan. Nakangiting tanong ni Aaron. Matigas na tumanggaw si Bruce Lee at sinabing, paano ako hindi kabahan? Kung hindi dahil sa amo, hinding-hindi ko nakilala ang mga taong ganito ang antas sa buhay ko. Walang pakialam na iwinagayway ni Han Sanchen ang kanyang kamay at sinabing, paano mo binubuli ang mahihina kanina? Tretuhin mo lang sila ng ganyang ugali. Tinatrito mo ang lahat bilang ordinaryong tao sa kalye ng paaralan, para hindi ka matakot. Boss, napangiti ng mapait si Bruce Lee nang marinig ang mga salitang ito. How dare he treat those brand leaders with this attitude? He says, iba sila sa mga ordinaryong tao. I'm afraid enough to stand in front of them. Hindi sila kumakain ng tao, at ikaw ang lalaki ko ngayon. Kung natatakot ka, ipapahiya mo ako. Ayaw mo ba akong mawalan ng mukha bilang amo? Sabi ng Aaron. Huminga ng malalim si Bruce Lee, sinusubukang palakasin ang loob niya, ngunit wala itong silbi. Sa kabaligtaran, mas kinakabahan siya. Nagpatuloy si Aaron, ayaw mong minamaliit. Hindi mo ba naisip na balang araw makakauwi ka sa iyong bayan? Pagkatapos ng isang pause, Aaron pagkatapos ay nagtanong, sino pa sa iyong pamilya? Mga magulang, at isang kapatid na babae. 2 taon nang hindi umuuwi si Bruce Lee. Para sa kanya, ang tahanan ay isang lugar na nakakatakot sa kanya. Hindi lamang siya minamaliit ng kanyang pamilya, kundi pati ang mga nasa baryo ay lumalayo sa kanya dahil sa takot na magkaroon ng anumang bagay sa kanya. Gusto mo bang parangalan ang iyong mga magulang? Kapag nagawa mo na ang mga bagay na ito, hahayaan kitang umuwi sa magandang paraan, okay? Sabi ni Aaron, Boss, ayaw ng mga magulang ko na umuwi ako. Tuwing babalik ako, ayaw pa nila akong pasukin sa pamilya. Sa buong pamilya, maliban sa kapatid ko, sino ang makakapagparaya sa akin? Sabi ni Bruce Lee na may mapait na ngiti. Dahil nagmamadali ding sumagot yung mga yon. Hello. Nang makita ang sitwasyong ito,
Pinigil ni Han Chenqian ang kanyang ngiti. Dahil ang magkabilang panig ay labis na kinakabahan, hayaan silang hangina ng dahan-dahan. Hindi siya nag-abala na turuan si Bruce Lee kung paano ito gawin. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga gawain ng kumpanya ay nangangailangan pa rin ng sariling responsibilidad ni Bruce Lee. Ngayon ay oras na para sa kanya upang umangkop sa sitwasyong ito ng maaga. Kasabay nito, alam din ni Han Sanchen na ang mga responsableng taong ito ay kinakabahan at kailangang may kinalaman sa Nanggang Bolang, na nagpapatunay din sa kontrol ng Nanggang Bolang sa mga kilalang brand na ito. Bagamat hindi makumpirma ni Han Sanchen kung ilang super luxury brand ang kinokontrol ng Nanggang Bolang, tiyak na hindi maliit ang bilang. Natatakot ako na ang kanyang kayamanan ay umabot sa hindi maisip na antas. Ang mga taong nasa listahan ng mayayaman sa mundo ay hindi sapat para lumaban siyang mag-isa. Bilang karagdagan sa kaalaman ni Su na ang pinuno ng rehiyon ng Tatak ay dumating sa Yuncheng, natanggap din ni Chanjia at Moy ang balita sa unang pagkakataon. Hindi kailanman naisip ni Chan Changsheng na ipinagmamalaki ito ng Aaron, kaya isang bagay na syempre para sa mga taong iyon na darating. Dahil sinabi ni Aaron na gusto niyang itayo ang Chengxi sa pinakamalaking shopping mall sa rehiyon ng Asia Pacific, hinding-hindi siya magbibiro. Bukod dito, sapat na upang patunayan na ang Aaron ay may kakayahang gawin ito. Dad, sino siya? Ang taong namamahala sa mga tatak na ito, ay darating. Tanong ni Tian Honghui kay Chan Changsheng na may marangal na mukha. Ang mga pinuno ng tatak ay magkasamang dumating sa Yuncheng. Ito ay hindi kanilang sariling desisyon. Tiyak na natanggap nila ang mga utos mula sa punong tanggapan at maging ang pinakamalaking boss. Nangangahulugan ito na ang mga sikat na fashion tycoon na ito ay kailangang gumawa ng mga bagay ayon sa kagustuhan ng Aaron. Ang ganitong uri ng enerhiya ay lampas sa imahinasyon ni Tian Honghui. Mahinahong ngumiti si Chan Changsheng. Matagal na niyang alam na ang Aaron ay may mahusay na enerhiya. Kung hindi, sa villa sa gilid ng burol, ang taong iyon ay hindi maaaring lumuhad at humingi ng awa mula sa Aaron. Gayunpaman, ang tiyak na pagkakakilanlan ng Aaron, si Tian Changsheng ay hindi pa rin umasa sa kanyang imahinasyon upang hulaan. Pagkatapos ng lahat, mayroong napakaraming may kakayahang tao sa mundo, paano siya manghuhula ng kusa? Mahalaga ba kung sino siya? Ang mahalaga ay madali niyang mabago ang buhay ng sinuman at maging ang katayuan ng isang lungsod, sabi ni Chan Changsheng. Huminga ng malalim si Tian Honghui. Sa tingin niya, noong una niyang nakilala ang Aaron, hindi niya pinansin ang Aaron. Iniisip pa niya na ang Aaron ay isang maliit na bata. Sa karamihan, ginagamit lang niya ang background ng kanyang pamilya sa pekeng kapangyarihan ng tigre. Ngunit sa mas malalim na pag-unawa sa Aaron, napagtanto ni Tian Honghui kung gaano katanga ang kanyang orihinal na ideya. I'm afraid what he can do is not just to use his family background. Hindi ko maisip kung ano ang magiging Cloud City sa hinaharap. Hindi ito dapat maging isang first-tier na lungsod. Gulat na sabi ni Tian Honghui. Ang ganitong ideya ay ganap na wala sa tanong, dahil ang isang 18-tier na lungsod ay gustong umunlad sa isang unang antas ng lungsod, na hindi makakamit ng isang tao. Gayunpaman, iniisip ni Tian Honghui na maaaring hindi ito magagawa ng ibang tao, ngunit maaaring magawa ito ni Han Sanchen dahil natipon na ng kanyang mga salita ang lahat ng pangunahing tatak sa mundo. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng bagyo ang ay dudulot ng kanyang mga susunod na salita? Siguro, depende kung masaya siya o hindi, pero ang mga bagay na ito ay masyadong pangmatagalan. Ngayon kailangan nating humanap ng paraan para makasali sa plano at pakikipagtulungan ni Feng Chen, sabi ni Chan Changsheng. Tumanggo si Tian Honghui. Sa pagkakataong ito, ang pagtatayo ng bagong urban area sa kanluran ng lungsod ay tiyak na makakagawa ng malaking pagbabago sa pattern ng Cloud City. Kung nais ng Chanjia na mapanatili ang kasalukuyang posisyon nito, dapat itong lumahok sa pagtatayo ng kanluran ng lungsod. Kung hindi, ibang pamilya ang manggaguna. Natatakot ako na ang Chanjia ay wala ng kwalipikasyon para tawagin itong unang pamilya ng Cloud City. Dad, may magandang ideya ba kayo tungkol dito? Tanong ni Tian Honghui. Natatakot ako na mahirap para sa iyo o sa akin na gumawa ng ganoong kahilingan, sabi ni Chan Changsheng. Kumunat ang noo ni Tian Honghui. Kung hindi nila kaya, sino pa ang makakagawa nito? Dad, kapag sinabi mo yan, wala na bang pag-asa ang pamilya natin?
Sabi ni Tian Honghui na may mapait na ngiti. Umiling si Chan Changsheng at sinabing, nakalimutan mo ba na mayroon pa tayong Tian Linger? Linger. Si Tian Honghui ay tumingin kay Tian Changsheng nang may pagtataka, at hindi alam kung ano ang iniisip ng matandang ama. Oo, si Linger lang ang makakatulong sa mga Tians na makilahok sa plano ng kanluran ng lungsod. Total, tinuring ni Aaron si Linger bilang kapatid niya. Nakangiting paliwanag ni Chan Changsheng. Umiling si Tian Honghui nang hindi malay. Bagamat sinasabi niya iyon, hindi tama na magtagal siya ng pag-asa kay Tian para sa isang mahalagang bagay. Pagkatapos ng lahat, si Tian Linger ay hindi nakakaintindi ng negosyo. Dad, are you serious? Let it to Linger. What do you want her to do? Curious na sabi ni Tian Honghui. Hindi napigilan ni Chan Changsheng na matawa at sinabing, hindi mo ba nalilimutan na ang iyong anak na babae ay may pinakamalaking kakayahan, ngunit walang sino man sa ating pamilya ang makakatakas. Ang pinakadakilang kasanayan. Nag-isip ng mabuti at seryoso si Tian Honghui, ngunit hindi niya inisip ang sinabi ni Tian Changsheng. Si Tian Linger sa bahay, bilang karagdagan sa coquetry, ay maaaring magkaroon ng iba pang mga kasanayan. Walang Tian Honghui na tumingin sa kanyang ama nang may pagtataka, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng hindi kapanipaniwala. Sinabi, Tay, hindi mo ibig sabihin na maging mapang-akit, hindi ba? Bakit hindi? Sabi ni Chan Changsheng. Si Tian Honghui ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Okay lang na gamitin ang pamamaraang ito sa kanyang sariling pamilya, ngunit ang Aaron ay isang tagalabas lamang kung tutuusin. Malaki ang posibilidad na hindi niya ito bilhin. Sa Tian opinyon ni Honghui, masyadong hindi makatutuhan ang gamitin ang pamamaraang ito para makipagpalitan ng kooperasyon. Tatay, kainin natin ito dahil anak ko siya at apo mo. Naiintindihan ni Tian Changsheng ang katotohanan ito, ngunit naramdaman din ito ni Tian Changsheng sa mga mata ni Aaron. Parang tinuring niya talaga si Tian Linger bilang kapatid niya. Ang pagpapahayag ng emosyon sa kanyang mga mata ay hindi kailanman makakapanlin lang sa mga tao. Dahil dito, naramdaman ni Chan Changsheng na makakamit ang kakayanan ng Linger. Ang dahilan kung bakit ang Aaron ay may tunay na kapatid na babae na relasyon kay Tian Linger ay nabago muling isilang, si Ivory ay buntis, at si Tian Linger ay pumupunta sa Hillside Villa upang samahan si Ivory halos araw-araw. Noong panahong iyon, wala si Aaron sa tabi ni Ivory. Kung hindi dahil sa Tian Linger, si Ivory ay magiging napakahirap sa mga araw na iyon. Bilang pasasalamat, ituturing ni Aaron si Tian Linger bilang kanyang sariling kapatid na babae, dahil sa tingin mo ay magagawa ito, subukan ito. Walang magawang sabi ni Tian Honghui, wala na rin siyang ibang magandang paraan, maaari lang dead horse bilang live horse doctor. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!